Sa isang tahimik na umaga ng Linggo sa maliit na komunidad ng San Joaquin, dahan-dahang naglalakad ang mga tao patungo sa lumang simbahan na nakatayo sa gitna ng barangay. Ang simbahan ay hindi kasing laki ng mga modernong gusali sa lungsod. Ngunit para sa mga taong nakatira roon, ito ang lugar kung saan nila iniiwan ang kanilang mga problema at pagod sa buhay. Kasama sa mga naglalakad si Arlene, isang dalagang kilala sa kanilang lugar dahil sa kanyang kagandahan at maamong mukha. Suot niya ang isang simpleng puting damit habang maingat na hawak ang maliit na bag na naglalaman ng kanyang rosaryo. Sa kabila ng kanyang kaanyuan, marami sa mga nakakakilala kay Arlene ang nakakaalam na hindi ganoon kadali ang buhay niya sa kanilang bahay. Ang kanyang ina at tiyahin ay kilala sa barangay bilang mga taong mataas ang pangarap sa buhay. Mga taong naniniwalang ang sukatan ng halaga ng isang tao ay kung gaano kalaki ang kanyang bahay o kung gaano karami ang kanyang pera. Pagpasok ni Arlene sa simbahan, tahimik siyang naupo sa isa sa mga bangko sa likod. Huminga siya ng malalim habang nakapikit at tahimik na nagdarasal. Sa kabilang bahagi ng simbahan, may isang binatang nakaupo sa sulok. Tahimik lamang itong nakayuko habang hawak ang lumang rosaryo sa kanyang kamay. Ang binatang iyon ay si Harold. Simple lamang ang kanyang suot. Isang kupas na polo at maong na tila matagal nang ginagamit. Hindi siya kilala ng karamihan sa lugar. At kung kilala man siya ng ilan, yan ay dahil sa bahay na kanyang tinitirhan. Sa gitna ng magagandang bahay sa subdivision ng San Joaquin, may isang lumang barong-barong na halos guguho na sa kalumaan. Ang bubong nito ay yero na kinakalawang na, at ang mga dingding ay yari lamang sa pinagtagpi-tagping kahoy. Doon nakatira si Harold. Madalas siyang pag-usapan ng mga kapitbahay. Sayang naman ang lugar na yon, bulong ng ilan. Nako, kung may pera lang sana siya, edi sana ipinaayos na niya ang kanyang bahay. Dugtong naman ng isa pa. Ngunit si Harold ay hindi kailanman sumagot sa mga usap-usapan ng mga tao. Tahimik lamang siyang namumuhay. Habang nagsisimula ang misa, napansin ni Arlene na may isang matandang babae na nahihirapang umupo sa kabilang bangko. Agad siyang tumayo upang tulungan ito. Ngunit bago pa siya makalapit, may isang lalaki nang tumulong sa matanda. Si Harold iyon. Maingat niyang inalalayan ng matanda at marahang pinaupo sa bangko. Salamat, iho, sabi ng matanda na may ngiti. Ngumiti lamang si Harold at bahagyang tumango. Nakita ni Arlene ang eksena at hindi niya maiwasang mapansin ang kabutihang ipinakita ng binata. May kakaiba sa paraan ng kanyang pagtulong. Walang pag-aabang ng papuri. Walang pagpapakitang gilas. Pagkatapos ng misa, naglabasan ng mga tao sa simbahan. Sa hagdan ng simbahan, nagkataong nagkasalubong sina Arlene at Harold. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nahulog ang rosaryo mula sa kamay ni Arlene. Mabilis itong napulot ni Harold. Sa'yo ba ito? Tanong niya sa mahinang boses. Bahagyang ngumiti si Arlene. Oo, salamat ha. Ibinigay ni Harold ang rosaryo habang bahagyang yumuko bilang paggalang. Sa sandaling iyon, hindi pa nila alam na ang simpleng pagkikitang iyon sa hagdan ng simbahan ang siyang magiging simula ng isang kwento. Isang kwento ng pag-ibig, pagsubok, at isang lihim na nakatago sa likod ng lumang bahay na halos ay minamaliit. Habang papalayo si Harold sa simbahan, may ilang taong napatingin sa kanya. Isa sa kanila ay ang tiyahin ni Arlene na kakarating pa lamang. Napatingin ito sa direksyong tinatahak ng binata, sa lugar kung saan nakatayo ang lumang barong-barong sa gitna ng magagandang bahay. Bahagyang kumunot ang noo ng babae.
Hindi niya alam kung bakit. Ngunit pakiramdam niya ay may kakaiba sa lalaking iyon. Subalit hindi niya alam na balang araw, ang barong-barong na kanyang minamaliit sa kanyang mga mata ay magbubunyag pala ng nakatagong lihim na siyang magpapabago sa kanilang lahat. Hindi nagtagal matapos ang unang pagkikita ni Harleen at Harold sa simbahan, unti-unting naging pamilyar ang presensya ng binata sa dalaga. Tuwing linggo, halos pareho na silang nauupo sa parehong bahagi ng simbahan. Minsan, ay nagkakapalitan ng maikling ngiti. Minsan ay simpleng bati lamang. Hanggang sa isang araw, pagkatapos ng misa, naglakas loob si Harold na kausapin si Harleen habang naglalakad sila papalabas ng simbahan. Salamat nga pala ulit sa pagtulong mo kay Lola Esther ha, noong nakaraan. Sabi ni Harleen. Bahagyang ngumiti si Harold. Ayun ba? Wala yun. Masaya lang akong makatulong. Mula sa simpleng pag-uusap, naging mas madalas ang kanilang pagkikita. Minsan ay nagkakasabay sila sa paglalakad pauwi. Minsan naman ay nagkakatagpo sa maliit na tindahan sa kanto. Hindi marangya ang kanilang mga usapan. Mga simpleng kwento lamang patungkol sa buhay-buhay, sa trabaho at sa mga pangarap. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo pang napapansin ni Harleen ang kabutihang taglay ni Harold. Tahimik ito ngunit magalang. Simple ngunit may kakaibang lalim ang mga salita. Ngunit sa kanilang bahay, ibang usapan ang umiiral. Isang gabi habang naghahapunan, napansin ng ina ni Harleen na tila may kakaibang saya ang kanyang anak. Bakit parang ang saya-saya mo ngayon, anak? Tanong nito habang sinusubo ang pagkain. Wala naman po, sagot ni Harleen na bahagyang napangiti. Ngunit mabilis itong napansin ng kanyang tiyahin na nakaupo sa kabilang bahagi ng mesa. May lalaki ka ba? Diretso nitong tanong. Napatingin si Harleen sa kanila. Sandali siyang nag-alangan, ngunit sa huli ay tumango. Ano ang pangalan, anak? Tanong ng ina. Harold po. Saglit na natahimik ang mesa. Harold? Ulit ng tiyahin. Saan nakatira yan? Doon po sa may dulo ng subdivision. Anong bahay? Dugtong pa nito. Yung maliit na bahay po malapit sa bakanting lote. Halos sabay na napatingin ng ina at ang kanyang tiyahin. Alin doon? Yung barong-barong? Bulalas ng tiyahin niya. Napayuko si Harleen. Opo. Biglang napailing ang ina niya. Anak, hindi ka ba nag-iisip? Tama ang mama mo. Dagdag ng tiyahin. Sa dami ng lalaki sa mundo, doon ka pa sa mahirap mapupunta? Pero mapait po siya. Mahinang sagot ni Harleen. Ngunit lalo lamang itong ikinairita ng dalawa. Mabait? Natatawang sabi ng tiyahin. Hindi nakakain ng kabaitan, tandaan mo yan. Pabulyaw na sabi nito. At ano ang maibibigay niya sa'yo, anak? Dagdag naman ang kanyang ina. Barong-barong na bahay? Hindi sumagot si Harleen. Tahimik lamang siyang nakayuko habang pinipigilan ang sariling emosyon. Sa isip ng ina at pati na rin ng kanyang tiyahin, malinaw ang kanilang paniniwala. Ang pag-aasawa ay hindi lamang patungkol sa pagmamahal. Ito ay tungkol sa seguridad, pera at marangyang buhay. At sa paningin nila, walang may bibigay si Harold sa kanilang pamilya. Mula sa gabing iyon, nagsimula ang kanilang pagtutol. Tuwing aalis si Harleen, palihim siyang sinusundan ng kanyang tiyahin. Tuwing mababanggit ang pangalan ni Harold sa bahay, agad itong pinipintasan ng kanyang ina. Sigurado akong may tinatago ang lalaking yan, sabi ng tiyahin niya isang gabi. Paano mo nasabi, ate? Tanong naman ng kanyang ina. Sapagkat hindi normal na may taong nakatira sa ganyang bahay, sa tabi pa ng mamahaling lugar.
Napaisip ang ina ni Harleen. May punto nga ang kapatid niya. Kung talagang mahirap ang binata, bakit doon siya nakatira? At kung may pera naman siya, bakit tila wala siyang pakialam sa itsura ng bahay niya? Doon nagsimulang mabuo ang isang plano sa kanilang isip. Kung ayaw makinig ni Harleen sa kanilang payo, sila na mismo ang kikilos upang patunayan na hindi karapat-dapat si Harold para sa dalagang si Harleen. Mas mabuti pa, bantayan natin ang anak mo, bulong ng tiyahin. Mas maganda kung araw-araw, hanggang sa makahanap tayo ng dahilan para mapaghiwalay sila. Sa kabilang bahagi ng barangay, habang tahimik na naglalakad si Harold pauwi sa kanyang lumang bahay, wala siyang ideya mula sa araw na yon na may mga mata palang nakatingin sa kanya. Mga lihim na nagmamasid sa bawat galaw niya. At hindi rin niya alam na ang simpleng bahay na kanyang inuuwian gabi-gabi ang mismong bagay na magpapasimula ng pinakamalaking lihim na matutuklasan ng pamilya ni Harleen. Mula ng gabing pag-uusap ni na Aling Cora, ang ina ni Harleen, at ng kanyang kapatid na si Tia Lorna, patungkol kay Harold, naging mas mapagmatsyag sila sa bawat kilos ng binata. Hindi nila ipinapahalata kay Harleen ang kanilang mga plano. Ngunit halos araw-araw, may isang pares ng matang lihim na nakasunod kay Harold. Isang umaga, habang papunta si Harold sa maliit na palengke sa dulo ng barangay, may dalawang taong naglalakad sa kabilang bahagi ng kalsada. Sina Aling Cora at Tia Lorna yon. Nako, tignan mo naman, bulong ni Tia Lorna, habang nagtatago sa likod ng isang poste. Mukhang mamimili lang ng gulay. Pero siguro nagpapanggap lang yan. Sigurado akong may tinatago ang lalaking yan. Tahimik nilang sinundan ng binata mula sa palengke hanggang sa maliit na tindahan ng hardware. Bumili lamang ito ng ilang pako at martilyo. Pagkatapos ay dumiretso ito sa bahay ng isang matandang kapitbahay. Sa kanilang pagtataka, nakita nilang inaayos ni Harold ang sirang bubong ng matanda. Halos isang oras itong nagtrabaho sa ilalim ng mainit na araw. Nagpapabango lang sa mga tao, bulong ni Tia Lorna. Ngunit sa totoo lang, wala silang nakikitang anumang masamang ginagawa ng binata. Kinabukasan, sinundan na naman nila ito ulit. Sa pagkakataong iyon, nakita nilang bumili si Harold ng tinapay at ibinigay iyon sa ilang batang naglalaro sa kalye. Kuya Harold! Masayang sigaw ng mga bata habang dinatanggap ang pagkain. Nagulat si Aling Cora. Kilalang kilala siya ng mga bata, sabi nito. Drama lang yan. Mabilis na sagot naman ni Tia Lorna. May mga taong ganyan para makuha ang simpatya ng iba. Ngunit habang tumatagal ang kanilang pagmamatsyag, lalo silang nabibigo. Wala silang makitang masamang ugali kay Harold. Tahimik ito, magalang, at tila walang ibang iniisip kung hindi ang mamuhay ng payapa. Ngunit para kina Aling Cora at Tia Lorna, hindi yun sapat. Para sa kanila, ang pinakamalaking kasalanan ng binata ay ang kanyang kahirapan. Isang hapon, habang nagtatago sila sa loob ng isang tricycle sa kanto, nakita nilang lumabas si Harold mula sa kanyang barong-barong. May dala-dala itong maliit na bag at tila nagmamadali. Saan naman kaya pupunta yan? Tanong ni Tia Lorna. Hindi ko alam, pero mukhang may lakad. Sagot naman ni Aling Cora. Naglakad si Harold papunta sa kalsada at sumakay sa isang lumang jeep. Saglit silang nagtinginan. Hindi kaya ito na ang hinahanap natin? Bulong ni Tia Lorna. Baka may babae pala sa kabilang barangay, sabi naman ni Aling Cora. Ngunit bago pa man nila masundan ng jeep, ay nakalayo na ito. Naiwan silang nakatayo sa gilid ng kalsada. Makalipas ang ilang sandali, napatingin si Tia Lorna sa direksyon ng bahay ni Harold. Tahimik ang paligid. Walang tao. Alam mo,
Sabi niya habang bahagyang umingiti. Ngayon lang natin siya nakitang umalis ng ganito, no? Unti-unting nagliwanag ang kanyang mga mata na para bang may naiisip na ideya. Anong ibig mong sabihin, ate? Tanong ni Aling Cora. Hindi ba gusto nating malaman kung ano talaga ang tinatago niya? Napatingin ang dalawa sa direksyon ng pangit na bahay. Ang barong-barong na iyon ay matagal na nilang minamaliit. Sapagkat para sa kanila, iyon ang simbolo ng kahirapan na ayaw nilang maging bahagi ng buhay ng kanilang pamilya. Ngunit sa pagkakataong iyon, tila may kakaibang pakiramdam silang nararamdaman. Parang may misteryong nakatago sa loob ng lumang bahay. Tamang-tama, walang tao. Bulong ni Tia Lorna. Dahan-dahang nagsimulang maglakad ang dalawang babae papunta sa bakuran ni Harold. Sa unang pagkakataon, tatapakan nila ang lupa ng barong-barong na matagal na nilang kinukutya. At hindi nila alam na sa sandaling buksan nila ang pintuan ng bahay na yon, ang simpleng kwento ng isang mahirap na binata ay bigla na lamang magbabago sa isang lihim na hindi nila kailanman inaasahan. Tahimik ang paligid habang papalapit sina Aling Cora at Tia Lorna doon sa lumang barong-barong ni Harold. Tanging ang mahihinang huni ng mga ibon at ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa lupa ang siyang maririnig sa hangin. Sa unang pagkakataon, naramdaman nila ang kakaibang kaba. Hindi dahil sa natakot sila kay Harold, kung hindi dahil pakiramdam nila ay may isang bagay na hindi nila may paliwanag sa bahay na yon. Sigurado ka bang walang tao, ate? Bulong ni Aling Cora habang palinga-linga sa paligid. Tingnan mo nga, wala namang tao. Sagot naman ni Tia Lorna habang nakatingin sa kalsada. Dahan-dahan silang lumapit sa pintuan. Ang kahoy nito ay kupas na at may bitak na dulot ng tagal ng panahon. Hinawakan ni Tia Lorna ang hawakan ng pinto at ito ay lumagitngit. Bahagya itong bumukas. Nagkatinginan silang dalawa bago tuluyang pumasok sa loob. Sa unang tingin, wala silang nakitang kakaiba. Halos pareho lang ito sa iniisip nilang itsura ng isang barong-barong. May lumang mesa sa gilid, isang maliit na kalan, at isang kama na yari sa kawayan. Ang sahig ay kahoy na medyo lumulundo na sa ilang bahagi. Mukhang wala namang kakaiba rito, ate. Sabi ni Aling Cora. Ngunit si Tia Lorna ay tila hindi pa kumbinsido. Naglibot ang kanyang mga mata sa bawat sulok ng bahay na yon. May kung anong pakiramdam na nagsasabing may hindi tama sa lugar na yon. Maya-maya ay bigla siyang napahinto sa likod na bahagi ng barong-barong. Cora, lumapit ka nga dito. Halika tignan natin ito. Naglakad si Aling Cora papunta sa kanya. Sa likod ng lumang aparador ay may isang kahoy na pader na tila naiiba ang kulay kumpara sa ibang bahagi ng bahay. Bakit parang may guhit dito? Tanong ni Tia Lorna habang hinahaplos ang kahoy. Maingat niyang itinulak ang aparador. Sa kanilang pagkagulat, bahagyang gumalaw ang pader. At sa sumunod na sandali, may bumukas na makitid na daan. Napaatras si Aling Cora. Ano yan? Hindi kaagad nakapagsalita si Tia Lorna. Ang mga mata niya ay nakatitig lamang sa madilim na lagusan na tila matagal nang nakatago sa loob ng barong-barong. Hindi kaya daanan ito? Bulong niya. Bahagyang sumilip si Aling Cora sa loob. May hagdan na pababa. Tahimik, madilim, at tila patungo sa kung saan. Hindi kaya may tinatago talaga siya dito? Sabi ni Tia Lorna habang unti-unting lumalakas ang kanyang kuryosidad. Saglit silang nag-atubili. Ngunit nanaig ang kanilang pagiging mausisa. Dahan-dahan silang bumaba sa hagdan. Sa bawat hakbang nila pababa, pakiramdam nila ay parang lumalayo sila sa simpleng barong-barong na kanilang nakita. Pagdating sa dulo ng hagdan, may isa pang pintuan. Hindi ito gawa sa lumang kahoy. Ito ay makintab, makinis, at mahalatang mamahalin. Nagkatinginan ang dalawa. Imposible.
Bulong ni Aling Cora. Dahan-dahang itinulak ni Tia Lorna ang pintuan. Pagbukas nito, biglang bumungad sa kanila ang isang napakalawak na sala na may mataas na kisame, mamahaling mga chandelier at mga eleganteng kasangkapan. Halos malaglag ang kanilang mga panga. Hindi ito totoo. Nauutal na sabi ni Aling Cora. Ang simpleng barong-barong na kanilang minamaliit ay may isa palang lihim na daanan patungo sa isang napakalaking mansyon. Napakaganda ng loob nito. Mga marmol ang sahig, malalaking bintana, at mga mamahaling dekorasyon na karaniwang nakikita lamang sa bahay ng mga milyonaryo. Hindi makapaniwala ang dalawa. Ito marahil ang malaking mansyon na nakikita nila sa labas na nasa likod ng barong-barong. Hindi makapaniwala ang dalawa. Ngunit habang abala silang tumitingin sa paligid, may isang bagay na hindi nila napansin. Sa labas ng barong-barong, may isang sasakyan na dahan-dahang humihinto. May isang lalaking bumaba mula rito. Walang iba kung hindi si Harold. Maaga siyang nakabalik at nang sandaling pumasok siya sa kanyang tahanan at nakita ang nakabukas na lihim na daan, alam niyang may ibang taong nakapasok sa lugar na matagal na niyang piniling itago sa mundo. Nakatayo sina Aling Cora at Tia Lorna sa gitna ng napakalawak na sala ng mansyon. Hindi pa rin sila makapaniwala sa kanilang nakikita. Ang sahig ay yari sa makintab na marmol. Ang kisame ay mataas na may nakasabit na crystal chandelier at ang mga kasangkapan ay halatang mamahalin. Halos hindi sila makahinga sa pagkabigla. Ate, baka nananaginip lang tayo. Bulong ni Aling Cora habang paikot-ikot ang kanyang tingin sa paligid. Hindi ito isang panaginip. Sagot naman ni Tia Lorna, bagaman nanginginig ang kanyang boses. Pero paano ito nangyari? Ang barong-barong na matagal na nilang kinukutya ay isa palang takip ng isang lihim na mansyon. Habang patuloy silang naglilibot sa loob ng mansyon, hindi nila napansin ang mga yabag na papalapit mula sa likuran. Hanggang sa maya-maya ay biglang may nagsalita. Anong ginagawa niyo dito? Parang binuhusan ng malamig na tubig ang dalawa. Mabagal silang lumingon. Nakatayo si Harold sa may pintuan ng sala. Hindi galit ang kanyang muka, ngunit ang kanyang mga mata ay seryoso at tila puno ng pagkadismaya. Harold? Nauutal na sabi ni Aling Cora. Sandaling nanahimik ang buong lugar. Parang huminto ang oras habang nagkakatitigan sila. Ano kasi? Pilit na paliwanag ni Tia Lorna. Napadaan lang kami rito sa bahay mo at... Pumasok kayo sa loob? Mahina ang putol ni Harold. Hindi niya itinaas ang kanyang boses nang malaman niyang ang ina at tiyahin pala ito ni Harleen. Napayuko si Aling Cora. Sa unang pagkakataon, sila ang nahuli sa kanilang sariling pakikialam. Lumapit si Harold at tumingin sa paligid ng mansyon na matagal niyang itinago sa karamihan ng tao. Pagkatapos ay muling tumingin sa dalawang babae. Matagal niyo na po ba akong sinusundan? Tanong niya. Hindi kaagad nakasagot ang dalawa. Ang katahimikan ang naging sagot. Huminga ng malalim si Harold bago nagsalitang muli. Alam ko po kung bakit niyo ginagawa yon, sabi niya. Dahil ayaw niyo po sa akin para kay Harleen. Napatingin ang dalawa sa kanya. Akala niyo po siguro ay mahirap lang ako, patuloy niya. Saglit siyang tumingin sa direksyon ng lagusan papunta sa lumang kubo. Kaya niyo po ginawa ang lahat para makahanap ng dahilan laban sa akin? Hindi na nakapagsalita si Aling Cora at Tia Lorna. Pagkatapos ng ilang sandali, marahang nagsalita si Harold. Ang totoo po, hindi po talaga ako mahirap. Napatingin silang dalawa sa kanya. Ang mansyong pong ito, pati ang lupa na kinatatayuan ng mga bahay sa paligid, ay pag-aari po talaga ng pamilya ko. Halos mawala ng balanse si Aling Cora sa narinig.
Ano? Bulalas niya. Tama ba ang narinig namin, iho? Tumango si Harold. Ang kubo po sa unahan ay hindi talaga bahay. Isa lamang po itong daanan. Pero bakit ganun ang pagkakagawa? Nagtaka kami sapagkat katabi niya ay magagandang bahay. Sandaling natahimik si Harold bago siya sumagot. Dahil pagod na po akong makita kung papaanong hinuhusgahan ng mga tao ang kapwa nila base lamang sa pera. Tahimik ang kanyang boses ngunit puno ng katotohanan. Kaya nagpa siya po akong mabuhay ng simple. Gusto ko pong malaman kung sino ang lalapit sa akin dahil sa kung sino ako. At hindi dahil sa kung ano ang meron ako. Unti-unting bumigat ang hangin sa paligid. Ramdam ni na Aling Cora at Tia Lorna ang bigat ng mga salitang iyon. Pero ngayon, dagdag ni Harold habang tumitingin sa kanila. Nahanap ko na po ang sagot. Napayo ko ang dalawang ginang. Sa unang pagkakataon, hindi nila alam kung ano ang sasabihin. Dahil ang lalaking matagal nilang minamaliit ay hindi lamang pala isang simpleng binata. Siya ay isang taong mas mayaman pa kaysa sa mga pangarap na matagal nilang hinahabol. Mabigat ang katahimikan habang nakatayo sina Aling Cora at Tia Lorna sa harap ni Harold sa loob ng mansyon nito. Hindi pa rin lubos na matanggap ng dalawa ang katotohanan ng kanilang natuklasan. Ang lalaking matagal nilang minamaliit ay hindi pala isang hamak na mahirap. Sa halip, siya ay isang taong mas may kaya pa kaysa sa inaakala nilang mayaman sa kanilang lugar. Ngunit sa halip na makaramdam ng hiya, isang kakaibang ideya ang unti-unting pumasok sa isip ni Tia Lorna. Napatingin siya kay Aling Cora. Parang may tahimik silang pagkakaunawaan. Harold? Biglang sabi ni Aling Cora. Pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Pasensya ka na ha, pero hindi mo naman kami masisisi eh. Ina lang ako na nag-aalala para sa anak ko. Tahimik lamang si Harold habang nakatingin sa kanila. Hindi namin alam ang katotohanan, iho. Dagdag ni Tia Lorna. Kung sinabi mo lang sana kaagad, di sana hindi na kami nagkaganito. Ngunit bago pa niya matapos ang kanyang sasabihin, ay bahagyang ngumiti si Harold. Isang ngiti na may halong lungkot. Kung sinabi ko po kaagad, sagot niya, sigurado po akong ibang-iba ang magiging pakikitungo niyo sa akin. Hindi na nakapagsalita ang dalawa. Alam nilang tama ang sinabi ng binata. Makaraan ng ilang sandali, umalis na sina Aling Cora at Tia Lorna sa mansyon. Ngunit sa kanilang pag-uwi, hindi nila sinabi kay Harleen ang buong katotohanan. Sa halip, ibang kwento ang kanilang ikinuwento. Tinawag nila si Harleen sa sala. Anak, sabi ni Aling Cora na may seryosong muka. May nalaman kami patungkol kay Harold. Napatingin kaagad si Harleen sa kanila. Ano po yun? Nagkatinginan muna ang mag-ate bago nagsalita si Tia Lorna. Hindi siya ang taong akala mo. Pero bakit po? Tanong ni Harleen na nagsimulang kabahan. May tinatago siyang mga bagay. Dugtong pa nito. May mga lugar siyang pinupuntahan na hindi malinaw kung para saan. Sabi naman ni Aling Cora. Pakiramdam namin, may ginagawa siyang hindi tama. Parang unti-unting gumuho ang katahimikan sa loob ng puso ni Harleen. Sigurado po ba kayo? Mahinang tanong niya. Anak, hindi naman namin gugustuhin na masaktan ka. Sabi ng kanyang ina. Mas mabuti nang lumayo ka habang maaga pa, anak. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit na binulong ng pamilya ni Harleen ang kanilang mga hinala. Unti-unting napuno ng pagdududa ang isip ng dalaga. Hanggang sa isang hapon, nagkita sina Harold at Harleen sa labas ng simbahan kung saan sila unang nagkakilala. Tahimik ang paligid. Ramdam ni Harold na may mabigat sa puso ng dalaga. May problema ba, Harleen? Tanong niya. Napayuko naman si Harleen. Harold, may mga bagay akong narinig patungkol sa'yo. Hindi ka agad sumagot si Harold. Totoo ba ang mga iyon?
Tanong niya, matagal bago nagsalita ang binata. Kung ano man ang narinig mo, sana ay tinanong mo muna ako. Ngunit sa sandaling iyon, nanaig ang pagdududa sa puso ni Arlene. Mas mabuti siguro kung hanggang dito na lang muna tayo. Mahinang sabi niya. Parang mas biglang naging tahimik ang mundo sa paligid nila. Hindi sumigaw si Harold. Hindi rin siya nagmakaawa. Sa halip, marahan lamang siyang tumango. Kung yun ang desisyon mo, Arlene, sagot niya. Pagkatapos ay ngumiti siya. Isang ngiting puno ng sakit, ngunit may halong pagtanggap. Salamat sa mga araw na nakilala kita. Dahan-dahan namang tumalikod si Arlene at naglakad papalayo. Hindi niya alam na sa sandaling iyon ay iniwan niya ang lalaking tunay na nagmamahal sa kanya. At mas lalong hindi niya alam na ang katotohanang matagal niyang hinahanap ay malapit na palang lumantad. Ngunit sa oras na yon, maaaring huli na ang lahat. Lumipas ang ilang araw matapos ang paghiwalay ni Harold at Arlene. Ngunit ang katahimikan sa kanilang barangay ay tila may dalang kakaibang bigat. Para kay Arlene, bawat umaga ay parang may kulang. Tuwing daraan siya sa simbahan kung saan sila unang nagkakilala, hindi niya may iwasang maalala ang mga simpleng ngiti at usapan nila ni Harold. Sa kabilang banda, si Harold ay nagpatuloy lamang sa kanyang tahimik na pamumuhay. Tulad ng dati, makikita pa rin siyang tumutulong sa mga kapitbahay, nagbibigay ng pagkain sa mga batang naglalaro sa kalsada at naglalakad mag-isa pa uwi sa kanyang lumang barong-barong. Ngunit sa loob ng bahay ni Arlene, nagsimulang mabuo ang isang katotohanang hindi kayang itago. Isang hapon, dumating sa kanilang bahay ang isang matandang lalaki na nakasuot ng maayos na barong. Hawak niya ang isang sobre. Magandang hapon po. Magalang nitong sabi. Lumabas si Aling Cora upang kausapin siya. Ano po yun? Ipinapadala po ito ni Sir Harold, sagot ng matanda. Nagkatinginan sina Aling Cora at Tia Lorna habang tinatanggap ang sobre. Nang buksan nila ito, halos hindi sila makapaniwala sa kanilang nakita. Mga dokumento ng lupa, mga titulo ng mga bahay sa kanilang subdivision, at sa pinakataas na papel ay malinaw na nakasulat ang pangalan ng may-ari, Harold Santiago. Namutla si Aling Cora. Doon lamang nila lubos na naintindihan ang sinabi ni Harold noong araw na nahuli sila sa mansyon. Ang buong lugar na kanilang tinitirhan ay pagmamay-ari pala talaga ng pamilya nito. Hindi na nila nagawang itago ang katotohanan kay Arlene. Naisa na nilang itago sapagkat hindi naging maganda ang unang engkwentro nila sa binata. Bagaman nalaman nila na mayaman talaga ito, pero mas pinili na lamang nilang gumawa ng paraan upang ang dalawa ay paghiwalayin dahil na rin sa pagkapahiya. Hanggang sa meron silang na-realize kinagabihan. Inamin din nila ang lahat sa dalaga. Kung papaano nila sinundan si Harold, kung papaano silang pumasok sa kanyang bahay, at kung papaano nilang nakita ang lihim na mansyon sa likod ng lumang barong-barong. Para kay Arlene, parang gumuho ang buong mundo niya. Ibig sabihin, nagsinungaling kayo sa akin? Nanginginig niyang tanong. Napayuko ang kanyang ina. Hindi makapagsalita si Arlene. Sa kanyang isip, ay bumalik ang huling pag-uusap nila ni Harold sa harap ng simbahan. Naalala niya ang sinabi nito. Sana, ako muna ang tinanong mo. Napuno ng pagsisisi ang kanyang puso. Kinabukasan, nagpunta siya sa barong-barong ni Harold. Ngunit pagdating niya roon, sarado na ang pintuan. Tahimik ang paligid. Isang matandang kapitbahay ang lumapit sa kanya. Hinahanap mo ba si Harold? Opo, sagot ni Arlene. Umiling ang matanda. Umalis siya kahapon. Parang tumigil ang tibok ng puso ni Arlene. Umalis po? Saan po nagpunta? Oo, umalis siya, sagot ng matanda. May mga negosyo raw siyang aasikasuhin sa Maynila. Tahimik na tumingin si Arlene sa lumang barong-barong.
na tahanan ng kanyang dating nobyo na si Harold. May lungkot sa kanyang mga mata. Ngayon ay alam na niya ang buong katotohanan, ngunit parang huli na. Sa kabilang banda, habang nakatanaw si Harold mula sa bintana ng kanyang sasakyan, napangiti siya ng bahagya. Wala siyang galit sa kanyang puso. Sa halip, may kakaibang kapayapaan siyang naramdaman. Dahil sa kabila ng sakit, natutunan niya ang isang mahalagang bagay. Mas mabuti nang mawala ang isang taong hindi tunay na nakakaintindi sa'yo, kaysa manatili sa isang pag-ibig na nakabase lamang sa kung ano ang meron ka at kung ano ang sinasabi ng iba. Samantala, si Herlene ay naiwan sa harap ng lumang barong-barong, dala ang isang aral na hindi niya malilimutan, na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa laki ng kanyang bahay o kapal ng kanyang bulsa. Hindi rin ito nakabase sa sabi-sabi ng iba. Ang pag-ibig ay dapat may pagkakaunawaan at may pagkakaintindihan sa pagitan ng dalawang taong tunay na nagmamahalan. Umaasa si Herlene na balang araw ay muli silang magkikita ni Harold kung saan sila unang nagtagpo noon. Sapagkat nais niyang maging malinaw sa kanilang dalawa ang kanilang naudlot na pagmamahalan, nang dahil lamang sa maling kwento ng iba at mga mapanghusgang mata ng kanyang pamilya. Ang kwento ni Harold at Herlene ay nagtuturo na hindi dapat hinuhusgahan ng isang tao base lamang sa nakikita ng ating mga mata. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nakabase sa yaman, sa laki ng bahay o sa panlabas na anyo. Marami talagang tao na mabilis manghusga sa mahihirap. Ngunit kadalasan ay hindi nila alam ang tunay na kwento o pagkatao ng taong kanilang minamaliit. Ipinakita rin ng kwento na ang kasakiman at pagiging mapanghusga ay maaaring makasira ng magandang relasyon at magdulot ng matinding pagsisisi sa bandang huli. Dahil sa pakikinig ni Herlene sa sulsol ng kanyang pamilya, nawala sa kanya ang taong tunay na nagmamahal at nare-respeto siya. Para naman kay Harold, naging aral ito na ang tunay na pagmamahal ay nasusubok sa panahon ng kahirapan at kasimplihan. Ang taong tunay na nagmamahal ay hindi titingin sa kung ano ang meron ka at hindi bumabase sa kung ano ang sinasabi ng iba. Sa huli, ipinapaalala ng kwento na mas mahalaga ang pagkatao kaysa sa kayamanan, at ang mga taong mapanghusga kadalasan ay nagsisisi kapag nalaman na nila ang katotohanan. Dito na po nagtatapos ang ating maiksing kwento sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan nyo. At sana po ay kinapulutan nyo ng maraming aral. Kayo mga kabarangay, ano ang masasabi nyo sa ating kwento? Nakaranas rin ba kayo nito noon? I-comment nyo naman sa baba ang inyong mga reaksyon at babasahin natin ang lahat ng yan. I-comment nyo na rin kung taga saan kayo para naman malaman ko kung hanggang saan nakaabot ang video na ito. Paki-like and share na rin po ang ating kwento para mapakinggan rin ng iba. At kung bago ka pa lamang sa ating channel, baka naman pwedeng pakihit ang subscribe button at bell notification button para palagi kang updated sa mga bago nating upload na katulad nito. So paano mga kabarangay? Hanggang sa muli. Thank you so much and peace out.